Peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. Ito ang winika ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Peace be with you. Pero yung bis na magalak ay nabalot ng takot at tensyon dahil akala nilang nakita nila ay multo. Kalaunan ay naniwala sila na si Jesus na muling nabuhay ang kasama nila. Sa paanong pamamaraan? Una, hinayaan ni Jesus na hawakan siya ng mga disipulo. Ikalawa, nagutom si Jesus kaya pinaghanda siya ng disipulo na makakain niya. Dearly beloved, God is also saying to us today, peace be with you. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Parang napakahirap paniwalaan sa mga paligid natin na ang kapayapaan ng Diyos ay nasa atin. Meron pa kasing tensyon at giyera sa iba't ibang dako ng mundo katulad ng Ukraine at Russia. Sa atin naman, sa bansa natin, may pangambang tensyon lalo na sa mga katabi nating mga bansa patungkol sa ating karapatan at sa ating pinaglalaban na kasarinlan. Napakahirap isipin na ang kapayapaan ng Diyos ay sumatin. Kung lilingon tayo sa ating mga paligid, ang hirap maghanap ng papayapang lugar maliban sa simbahan. Puro ingay at gulo ang bumabalot. Pero mga kapatid, dapat po mas tuunan ng pansin ang ating mga puso. Question: may kapayapaan po ba sa inyong puso at isipan? Ano-ano po ba ang mga pangamba o pinag-aalala ninyo? What things that will make you worry right now? Yet Padre Pio said, pray, hope, and don't worry. Magdasal, umasa, at huwag mag-alala. Bakit po ba? Dahil ang Diyos na po ang bahala. Sa mga bagay na di na nating kaya at sa mga bagay na ating pinag-aalala, ipasa sa Diyos at ipagkatiwala na lang sa Kanya. Dearly beloved, peace be with you. Now in silence we pray. Almighty and ever-loving God, kindly bring peace into our hearts. Dwell within us, now and forever. Amen.